Sa isang malayong baryo sa probinsya, namumuhay ang isang pamilyang simpleng-simple sa bawat araw. Ang mag-asawang sina Mang Tomas at Aling Marta ay parehong magsasaka. Nagtatanim ng mga gulay at palay upang masuportahan ang kanilang nag-iisang anak na si Cardo. Sa bawat umaga, sa halip na magising sa tunog ng mga modernong alarm clock, nagigising si Cardo sa tilaok ng mga manok at sa halakhak ng mga kapitbahay na abala sa kani-kanilang gawain sa bukid. Nasa high school pa lamang si Cardo at bagaman matalino at masipag, alam niyang mahirap ang kanilang buhay. Sa kabila ng kanyang mga pangarap na magpatuloy sa kolehiyo, hindi niya maiwasang mapaisip kung magagawa nga ba niyang makapag-aral pa sa kabila ng kakulangan sa pera. Isang araw, habang nagtatahip ng palay si Mang Tomas, lumapit si Cardo sa kanya upang magtanong. "Tay, yung totoo po, may tsansa po bang makapagkolehiyo ako?" Ang boses ni Cardo ay puno ng pag-aalinlangan, pero may halong pag-asa. Tinigilan ni Mang Tomas ang kanyang ginagawa at tinignan ng anak. Pilit na umiti sa kabila ng lungkot na nakatago sa kanyang mga mata. "Alam mo nak," simula niya, "ginagawa namin ng nanay mo ang lahat para makapagtapos ka. Pero ang pera natin ay sadyang sakto lang sa araw-araw na pangangailangan. Mahirap magsalita ng tampos pero..." Napayuko si Cardo. Nadama ang bigat ng sitwasyon. Alam niya ang hirap ng buhay nila. "Pero pa, hindi po ba sayang kung hindi ko itutuloy?" Tanong niya muli, puno ng determinasyon. Nagpatuloy si Mang Tomas. "Oo anak, sayang nga. Kaya lang, ang realidad ng buhay ay hindi laging naaayon sa ating kagustuhan. Pero kung makakahanap tayo ng paraan, gagawin namin lahat para matupad ang pangarap mo." Nasa kusina naman si Aling Marta, tahimik na nakikinig sa usapan ng mag-ama habang nagluluto ng kanilang tanghalian. Ramdam niya ang kabigatan ng sitwasyon, kaya't hindi niya napigilan ang sarili na lumapit at yakapin ng anak. "Cardo, mahalaga sa amin ang edukasyon mo pero wag mo rin namang kalimutan na mahalaga ka rin sa amin. Kung hindi man tayo makakahanap ng paraan agad, pwede namang hanapan natin ng iba pang solusyon eh. Basta ang mahalaga, magsikap ka palang palagi." Wika niya habang hinahaplos ang buhok ng anak. Puno naman ng emosyon si Cardo, ngunit hindi niya pinapahalata ito. Inakap niya ang kanyang nanay at sinabing, "Salamat po nay. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para maging maayos ang kinabukasan natin." Sa kabila ng mga ngiti at pag-asa, hindi maalis sa isipan ni Cardo ang mga posibilidad. Minsan sa kalaliman ng gabi, nagmumuni-muni siya habang nakatingin sa lumang bahay ng kanilang tinitirhan. Alam niyang sa bawat hibla ng kahoy at sa bawat pader na bumubuo nito ay nakatago ang mga alaala ng kanilang pamilya. Subalit, ang mga tanong sa kanyang isipan ay patuloy na naglalaro. Hanggang saan kaya ang kaya nilang gawin upang makamit ang mga pangarap nila? Habang nagbubunga ng mga bagong araw at bagong gabi, si Cardo ay patuloy na nagsusumikap sa paaralan. Sa kabila ng kanilang kalagayan, hindi siya sumusuko. Ang simpleng buhay sa baryo ay punong-puno ng mga pagsubok. Ngunit ang bawat hamon ay kanyang hinaharap ng buong tapang at determinasyon. At bagaman ang kinabukasan ay puno ng mga tanong, nananatiling matibay ang kanyang pag-asa. Habang papalapit ang araw ng pagtatapos sa high school, nararamdaman ni Cardo ang bumibigat na responsibilidad sa kanyang balikat. Sa halip na madama ang saya ng nalalapit na pagtatapos, ang binata ay puno ng alalahanin. Ang presyo ng bigas at iba pang mga produkto mula sa kanilang sakahan ay patuloy na bumababa, habang ang mga gastusin sa kanilang taniman ay lalo pang tumataas. Hindi may kakaila ni Cardo ang labis na hirap na pinagdadaanan ng kanilang pamilya, pati na rin ng iba pang mga magsasaka sa kanilang baryo. Isang hapon habang pauwi si Cardo mula sa eskwela, nakita niya si Mang Tomas na tila ba balisa habang may kinakausap ni isang mamimili. Agad naman na lumapit si Cardo upang makinig. "Ano ba naman to, Tomas? Wala na bang bawas pa? Ang baba na nga ng benta tapos ang taas ng singil mo sa amin." Reklamo ng mamimili habang kumukunot ang noo. Napaupo si Mang Tomas, pilit na nagpapaliwanag. "Pasensya na pre, hindi naman sa amin napupunta ang kita ng buo kasi tumataas din ang upa sa lupa at mga abono. Sakto lang talaga para makasurvive kami araw-araw eh." Hindi napigilan ni Cardo ang mahabag sa kanyang tatay. Alam niyang ginagawa ni Mang Tomas ang lahat ng makakaya
upang mabigyan sila ng maayos na buhay. Ngunit tila ba ang mundo ay patuloy na sinasalungat ang kanilang mga pagsisika. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw kay Cardo ang katotohanan. Ang hirap ng buhay na ito ay hindi basta-bastang mapagtatagumpayan. Pagdating sa bahay, tahimik na umupo si Cardo sa may pintuan habang pinapanood ang kanyang nanay na nag-aayos ng mga gulay sa kanilang maliit na tindahan. Kitang-kita niya ang pagod sa mukha ni Aling Marta, ngunit patuloy pa rin ito sa pagkilos. Walang reklamo, walang hinihingi. Naramdaman ni Cardo ang bigat ng kanilang sitwasyon at sa kanyang isipan ay unti-unti na siyang nakakapagpasya. Kinagabihan, habang sila'y naghahapunan, bumigat na naman ang pakiramdam ni Cardo. Pinili niyang magsalita, kahit alam niyang masakit ito para sa kanilang lahat. Tay, Nay, bungad niya habang tinitignan ang kanyang mga magulang. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sakripisyo ninyo para makapag-aral ako, pero sa tingin ko, mas mabuti na pong magtapos na ako sa high school. Hindi na po ako magkokolehiyo. Biglang tumigil sa pagkain si Mang Tomas at Aling Marta. Parehong nagulat sa sinabi ng anak. Cardo, ani Aling Marta. Hindi namin gusto na tumigil ka sa pag-aaral. Gusto namin na magkaroon ka ng mas magandang kinabukasan kaysa sa amin. Napayuko si Cardo. Pilit na itinatago ang kanyang nararamdaman. Alam ko naman po yun, Nay. Gusto ko rin naman po. Pero nakita ko na po kung gaano kahirap ang buhay natin. Ayokong makadagdag pa sa maintindihin ninyo. Kontento na po ako na makapagtapos po ako ng high school. Lalo pat karamihan sa mga kababata ko dito. Hanggang elementarya lang ang naabot. Nagpigil ng luha si Mang Tomas na matagal nang pinapilit na itaguyod ang pangarap ng kanyang anak. Kung yan ang desisyon mo, anak, rerespetuhin namin yan, pero tandaan mo, palagi kang may lugar sa eskwela. Kung sakaling magbago ang isip mo, nandito lang kami. Gagawin namin ang lahat para sa'yo. Lumapit si Aling Marta kay Cardo at niyakap ito ng mahigpit. Anak, mahalaga sa amin na makita kang masaya. Kaya naman kung yan ang makapagpapagaan ng loob mo, so suportahan ka namin, basta tandaan mo, mahalaga ka sa amin. Naramdaman ni Cardo ang init ng pagmamahal ng kanyang mga magulang, ngunit alam niyang ang desisyon niyang ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Haharapin niya ang buhay na may pagtanggap at determinasyon, kahit na nangangahulugang ito ng paglimot sa ilan sa kanyang mga pangarap. Sa kabila ng lahat, nananatili siyang matatag, tulad ng bawat piraso ng kahoy na bumubuo sa kanilang lumang tahanan. Matibay, subok na sa hirap, at laging handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Matapos ang araw ng pagtatapos, mabilis na sumabak si Cardo sa buhay na puno ng responsibilidad. Alam niya na hindi siya maaaring manatili sa kanyang mga pangarap lamang. Kailangan niyang kumilos para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Sa unang buwan matapos ang high school, buong sipag siyang nagtrabaho sa kanilang sakahan. Kahit pa man matindi ang init ng araw at hirap ng trabaho, hindi ito naging hadlang kay Cardo na tumulong sa kanyang mga magulang. Isang umaga, habang abala si Cardo sa pagtatanim ng palay, napansin niyang tila walang pagbabago sa kanilang kita. Tay, tanong niya kay Mang Tomas habang iniayos ang pilapil ng palayan. Napansin ko po na kahit kasama na ako, halos ganun pa rin po ang kita natin. Hindi po ba dapat mas malaki na? Huminto sa pagkayod si Mang Tomas at saglit na tinignan ng anak. Anak, maliit lang kasi ang lupa na inuupahan natin. Kahit doblehin pa natin ang pagtatrabaho, hanggang dito lang talaga ang kaya ng lupa. Hindi tayo katulad ng ibang may-ari ng malalaking sakahan na malawak ang lupain na nasasakan nila, kaya ganito lang talaga. Saktuhan lang palagi. Napalunok si Cardo. Alam niyang nagsusumikap ang kanyang mga magulang, pero hindi niya maiwasang maramdaman ang kawalan ng pag-asa. Kung ganito lang din po, parang wala ring nangyayari. Bulong niya sa sarili. Paano kaya tayo uusad? Makalipas ang ilang linggo, dumating sa punto na naging malinaw kay Cardo na kahit ano pa ang gawin nila, limitado lamang talaga ang kanilang kita sa sakahan. Isang gabi, habang nag-uusap ang pamilya sa hapagkainan, inilabas ni Cardo ang kanyang iniisip. Tay, Nay, bungad niya. Iniisip ko pong maghanap po ako ng ibang trabaho kahit sa palengke man lang para po madagdagan ang kita natin. Alam ko pong maliit lang din, pero mas mabuti na po siguro yun kaysa sa wala. Nagkatinginan si Mang Tomas at Aling Marta.
Parehong nag-aalala pero naiintindihan ang gustong ipahiwatig ng anak. Cardo, sabi ni Aling Marta, hindi naman namin gusto na sobrang mahirapan ka. Pero kung yan ang sa tingin mong makakatulong, hindi ka namin pipigilan. Basta mag-ingat ka palagi ha. Opo Nay, gagawin ko po ito para sa atin. Tugon ni Cardo, pilit na nagpapakatatag. Kinabukasan maaga pa lang ay nasa palengke na si Cardo. Bagong mundo ito para sa kanya. Magulo, maingay at punong-puno ng tao. Napansin niyang halos lahat ng mga nagtitinda ay hirap din sa buhay. Pero patuloy na nagsusumikap. Lumapit siya sa isang matandang tendero na abala sa pagbebenta ng gulay. Tay, tanong ni Cardo, may kailangan po ba kayong tulong? Pwede po akong magbuhat ng mga paninda nyo. Tinignan siya ng matandang tendero mula ulo hanggang paa. Tila nag-aalangan. Ano bang alam mong trabaho, iho? Wala pa po akong karanasan pero mas malakas po ako at mabilis matuto. Sagot ni Cardo, puno ng determinasyon. Hindi po ako aasa ng malaking sahod. Kahit pandagdag lang po sa pagkain namin. Napangiti ang matanda. Kita sa mukha nito ang pagkaawa. Pero naisip din na marahil na may pakinabang din ng tulong ng binata. O sige iho, subukan natin. Basta't magsipag ka, hindi kita pababayaan. Sa mga sumunod na linggo, naging karaniwan na ang eksenang makikita si Cardo na nagbubuhat ng mga mabibigat na kahon ng gulay, mga sako ng bigas, at iba pang produkto sa palengke. Hindi man ito kasing hirap ng trabaho sa bukid, pero ramdam ni Cardo ang bigat ng responsibilidad. Sa bawat hakbang, sa bawat buhat, iniisip niya ang kanyang mga magulang at ang kanilang kalagayan. Minsan habang nagpapahinga siya sa isang sulok ng palengke, napansin ni Cardo ang mga barya sa kanyang bulsa. Mga kinitang halos ubos na. Dahil ang lahat ng ito ay napupunta sa mga gastusin sa bahay. Wala nang natitira para sa akin. Bulong niya sa sarili. Pero ayos lang, basta't mabawasan ang iniisip ni nanay at tatay. Isa nga po nang umuwi siya mula sa palengke, nadatnan niya si Aling Marta na naghahanda ng hapunan. Cardo! Tawag nito. Maraming salamat anak ha. Ang laki nang naitutulong ng kita mo sa palengke. Alam kong wala kang naiipon pero alam mo bang malaki ang natitipid natin dahil sa'yo? Napangiti si Cardo. Kahit alam niyang wala siyang natitira para sa sarili. Wala pong anuman Nay. Basta po para sa inyo, gagawin ko po ang lahat. Masaya po akong makatulong kahit papaano. Sa gitna ng kanilang simpleng buhay, mas lalong naging determinado si Cardo na gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Kahit pa man limitado ang kanyang kita, alam niyang mas mahalaga ang kaligayahan at kapakanan ng kanyang mga magulang kaysa sa sariling pangarap. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy siyang nakikibaka, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa mga taong mahalaga sa kanya. At sa mga sandaling iyon, natutunan ni Cardo na ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa salapi, kundi sa pagmamahal at sakripisyo para sa pamilya. Habang patuloy na nagbubuhat si Cardo ng mga paninda sa palengke, napansin niya ang isang bagay na matagal na niyang pinagtataka. Isang araw habang nakatambay sa tabi ng isang tindahan ng bigas, tinignan niya ang mga presyo ng mga sako na nakadisplay. Aba, bakit ganito kataas? Tanong niya sa sarili habang kinakalkula sa kanyang isipan ang pagkakaiba ng presyo. Nakatutok ang kanyang mga mata sa isang sako ng bigas na ibinebenta ng isang tindera. Nakalagay doon ang presyo. 500 piso kada sako. Naalala niya ang sinabi ng kanyang tatay na ang bawat sako ng bigas na ibinibigay nila sa mga bumibili sa kanilang baryo ay umaabot lang ng 100 hanggang 150 piso. Bakit kaya ang laki ng diferensya? Muling tanong ni Cardo sa kanyang sarili. Habang patuloy niyang iniisip ito, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Cardo, anong ginagawa mo dyan? Tanong ng tindera na nagpapabuhat sa kanya ng mga sako ng bigas. Nagising si Cardo mula sa kanyang malalim na pag-iisip at nginitaan ng tendera. Ay, wala po ate, nagtataka lang po ako sa presyo ng mga bigas dito sa palengke. Bakit po kaya sobrang taas ng patong? Tumawa ang tendera at tumango. Ay naku Cardo, natural lang yan. Dadaan pa kasi sa middleman tapos may bayad pa sa transportasyon, renta ng pwesto at iba pa. Kaya pagdating dito sa palengke, ayan na, mataas na ang presyo. Napalunok si Cardo sa narinig. Ibig sabihin po mas malaki talaga ang kita dito kaysa sa baryo? Oo naman Cardo, sagot ng tendera.
Kaya nga ang mga nakakapagbenta dito, umaasenso talaga. Pero syempre, kailangan mo rin ng puhunan, sasakyan at panggastos sa bawat hakbang. Habang nagbubuhat ng sako ng bigas si Cardo, pumasok sa isip niya ang isang idea. Kung dito lang namin mabibenta ang aming mga ani, di kaya mas madali kaming makakaahon? Bulong niya sa sarili. Umaasang ang ideyang ito ang magiging sagot sa kanilang problema. Kinagabihan habang nag-uusap ang pamilya sa hapagkainan, ibinulalas ni Cardo ang kanyang naisip. Tay, Nay, napansin ko po kasi na ang presyo ng bigas dito sa palengke ay mas mataas ng 4 hanggang 5 beses kesa sa baryo. Hindi po kaya mas mabuti kung dito na lang natin ibenta ang ani natin? Napatingin si Mang Thomas sa anak, puno ng pag-aalinlangan sa mga mata. Anak, maganda ang naiisip mo pero wala tayong sasakyan para madala ang mga ani doon. At kahit pa man makahanap tayo ng paraan, mabigat naman ang magiging gastos natin sa transportasyon. Tingin mo ba kakayanin natin? Naisip ni Cardo ang kanyang sinabi. Alam niyang tama ang kanyang tatay. Oo nga po tay, sagot niya. Medyo nakakawala nga ng pag-asa. Pero sayang kasi kung magpapatuloy tayo sa baryo lang, parang wala namang mangyayari. Kung ganun lang, gusto ko sanang subukan kahit papaano, baka sakali lang po. Tumahimik si Aling Marta, tapos ay nagsalita. Anak, naiintindihan namin ang hangarin mo, pero tulad nga ng sinabi ng tatay mo, mahirap talaga ang walang sariling sasakyan. Kung meron lang tayong tricycle man lang, baka sakali. Pero sa ngayon, mahirap pa. Huwag kang mag-alala, maghahanap tayo ng ibang paraan. Napabuntong hininga si Cardo. Gusto niyang umangat ang buhay ng kanilang pamilya, pero alam niyang kailangan ng malaking puhunan para makapagsimula. Naisip niya kung saan sila makakakuha ng sasakyan o kung paano mag-iipon ng pera para dito. Ngunit sa bawat araw na nagtatrabaho siya sa palengke, palaging bumabalik sa isip niya ang potensyal ng pagbebenta ng kanilang ani sa mas mataas na presyo. Kung meron lang tayong sapat na pera, matagal na sana tayong nakabili ng sasakyan. Bulong niya sa sarili habang naglalakad pa uwi mula sa palengke. Pero sa hirap ng buhay, parang napakalayo ng pangarap na yun. Habang papalapit na si Cardo sa kanilang bahay, nakita niya ang kalangitan na unti-unting nagdidilim. Tila simbolo ng kanyang pangarap na unti-unting nilalaman ng mga limitasyon ng kanilang buhay. Ngunit kahit na ganito ang kalagayan, hindi niya pinayagan ng sarili na sumuko. Hindi ako susuko, sabi niya sa sarili, puno ng determinasyon. Hahanap ako ng paraan kahit gaano pa kahirap. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ng mas magandang buhay si nanay at tatay. Minsan pa, sa gitna ng kadiliman ng gabi, si Cardo ay nag-iisip ng malalim. Alam niyang ang buhay ay puno ng pagsubok, pero alam din niyang may paraan para malagpasan ito. At sa puso niya, nararamdaman niyang hindi malayong makamit ang kanyang pangarap, basta't hindi siya titigil sa pagsisika. Isang mainit na tanghali sa palengke, abala si Cardo sa kanyang karaniwang gawain. Pagbubuhat ng mga sako ng bigas at gulay para sa mga nagtitinda. Habang nagpapahinga siya sa isang sulok, narinig niya ang mga usapan ng ilang tendero at tendera sa kalapit na pwesto. Hindi niya maiwasang makinig nang mabanggit ng isa sa kanila ang pangalan ni Lando, isang dating kasamahan sa palengke. Ano nga bang nangyari kay Lando? Tanong ng isang matandang tendera habang inaayos ang kanyang mga paninda. Bakit pala hindi ko na siya nakikita rito? Agad na sumagot ang isang lalaki na mukhang matagal nang nagtatrabaho sa palengke. Si Lando? Abay, yumaman na yun. Umalis siya rito mga 2 taon nang nakalilipas at nagpunta sa Maynila. Sa pagkakaalam ko, nagtatrabaho siya doon at kalaunan ay nagkaroon ng negosyo. Ngayon may mga tindahan na raw siya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Grabe. Napatigil si Cardo sa kanyang ginagawa at napaisip. Paano kaya yun nagawa ni Lando? Bulong niya sa sarili. Siguro nga mas maraming oportunidad sa Maynila. Habang patuloy ang usapan ng matindero, hindi na napigilan ni Cardo na magmuni-muni. Matagal niya nang naiisip na limitado lamang ang oportunidad sa kanilang baryo. Bagaman mahal niya ang kanilang tahanan at ang buhay sa probinsya, alam niyang mahirap ang umasenso kung mananatili siya roon. Pero paano na ang kanyang mga magulang? Paano kung umalis siya at iwanan sila? Sa buong araw na iyon, hindi na nawala sa isip ni Cardo ang narinig niya. Habang nagbubuhat ng mga sako at nag-aayos ng mga paninda, patuloy na naglalaro sa kanyang isipan ang idea ng pagpunta sa Maynila. Ngunit sa tuwing naiisip niya ito, bumabalik din sa kanyang puso ang bigat ng responsibilidad na iniwan sa kanya ng kanilang buhay sa probinsya. Kinagabihan,
Habang sila'y naghahapunan, hindi mapakali si Cardo. Ramdam ni Mang Tomas at Aling Marta ang pag-aalala ng anak, kaya't nagpa siya si Mang Tomas na kausapin ito. Cardo, bungad ni Mang Tomas habang nakatingin sa anak. May problema ka ba anak? Parang ang lalim lagi ng iniisip mo. Napatingin si Cardo sa kanyang tatay. Bumuntong hininga at nagpa siya na ibahagi ang kanyang mga iniisip. Nay, tay, simula niya. Kanina po sa palengke, narinig ko po yung tungkol kay Lando, yung dating nagtatrabaho doon ay yumaman na raw matapos lumuwas ng Maynila. Naisip ko po tuloy, baka doon mas magandang oportunidad para sa atin. Saglit na tumahimik ang kanyang mga magulang. Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang halong gulat at pag-aalala. Cardo, sabi ni Aling Marta. Totoo, mas maraming oportunidad sa Maynila. Pero paano na kami? Kaya mo bang iwan kami rito? Yan nga din po ang iniisip ko, Nay. Sagot ni Cardo habang nakayuko. Ayoko naman pong iwan kayo pero naiisip ko rin na baka ito na po ang pagkakataon natin para makaahon po sa hirap. Kung ako lang po ang magtatagal sa baryo, parang hanggang dito lang po ang mararating natin. Nagkatinginan si Mang Tomas at Aling Marta. Parehong nagpapakiramdaman. Alam nila ang bigat ng desisyong ito para sa kanilang anak. Muling nagsalita si Mang Tomas. Anak, kung sa tingin mo ay mas makakabuti ang pagpunta mo sa Maynila, susuportahan ka namin pero tandaan mo, ang buhay sa lungsod ay hindi madali. Maraming pagsubok na kakaharapin mo roon at hindi namin alam kung paano ka matutulungan kung magkaproblema ka. Naging malalim ang pag-iisip ni Cardo. Alam niyang totoo ang sinasabi ng kanyang tatay. Talaga namang maraming maaaring mangyari sa Maynila, mabuti man o masama. Ngunit alam din niyang ang bawat hakbang na gagawin niya ay para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Nay, tay, malumani niyang sabi. Hindi ko naman po ito gagawin para sa sarili ko lang. Gusto ko pong subukan para makita natin kung hanggang saan ang kaya nating marating. Pero pangako po, hindi ko po kayo pababayaan. Muling nagsalita si Aling Marta, halos mangayak-ngiyak. Cardo, kahit mahirap para sa amin, gagawin namin ang lahat para suportahan ka, pero lagi kang mag-iingat ha. Ayokong malaman na nahihirapan ka roon nang wala kaming magawa. Napabuntong hininga si Cardo at ngumiti sa kanyang mga magulang. Salamat po, Nay, Tay. Gagawin ko po ang lahat para hindi po kayo biguin. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Cardo sa kanyang kama, muling bumalik sa isip niya ang lahat ng posibilidad na naghihintay sa kanya sa Maynila. Hindi niya alam kung ano ang magiging takbo ng kanyang buhay doon, pero isa lang ang tiyak. Handang-handa siyang harapin ang lahat ng pagsubok para sa kanilang pamilya. Nang sumapit ang araw na lumawas na si Cardo papuntang Maynila, hindi may paliwanag ang halo-halong emosyon na nararamdaman niya. Sa isang banda, kabado siya sa mga hindi inaasahang mangyari sa kanya sa malaking lungsod. Sa kabilang banda, naroon din naman ang excitement na dala ng pag-asa sa mga bagong oportunidad na naghihintay. Bitbit ang isang lumang bag na puno ng kanyang mga damit at kaunting pera mula sa kinita sa palengke, sumakay siya sa bus patungong Maynila habang iniisip ang mga iniwang pangako sa kanyang mga magulang. Cardo, kaya mo to. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa bintana ng bus. Para ito sa pamilya mo. Para sa mas magandang kinabukasan. Sa isip niya, paulit-ulit niyang sinasambit ang mga salitang ito. Pilit na pinalalakas ang kanyang loob. Pagdating sa Maynila, agad na sumalubong kay Cardo ang ingay ng mga sasakyan, ang kaliwat ka ng mga tao na nagmamadali sa kanika nilang pupuntahan at mga amoy ng usok ng mga tambutso na tila bumabalot sa buong lungsod. Napatigil siya saglit at nagmasid sa paligid. Pilit na inaalam kung saan siya pupunta. Saan kaya ako pwedeng mag-umpisa? Tanong niya sa sarili. Nangingilid ang kaba sa kanyang dibdib. Sa unang araw niya sa Maynila, nagsimula siyang maghanap ng matutuluyan. Naglakad-lakad siya sa kahabaan ng mga kalsada, tumingin sa mga karatula ng mga paupahang bahay. Ngunit lahat ng ito ay lampas sa kanyang kakayahang bayaran. Nang sumapit ang gabi, napilitan siyang manatili sa isang gilid ng kalye, sa ilalim ng isang tulay kasama ng iba pang mga taong walang matutuluyan. Hindi ko akalain na ganito pala kahirap. Bulong ni Cardo sa sarili habang nakahiga sa malamig na semento. Ang kanyang bag ay nagsisilbing unan. Pero hindi ako susuko. Para ito sa kanila. Para sa amin. Nagsikap siyang matulog. Ngunit ang ingay ng mga sasakyan at ang lamig ng gabi ay tila mga patalim
na tumutusok sa kanyang kalamnan. Bawat minuto ay parang isang oras at sa bawat patak ng ulan na nararamdaman niya, lalong bumibigat ang kanyang damdamin. Sa ikatlong araw, naubos na ang maliit na perang dala ni Cardo. Gutom at pagod, nakiusap siya sa mga tindahan ng pagkain na kung maaari ay magtrabaho siya kahit pansamantala kapalit ng kaunting makakain. Ngunit lagi siyang tinatanggihan. Ang pag-asa niyang magtagumpay sa Maynila ay unti-unting natutunaw, tila nawawala ng saysay. Ngunit sa isang umaga, habang naglalakad siya sa tabi ng isang construction site, nagpasya siyang subukan ng kanyang swerte. Lumapit siya sa isang foreman na abala sa pamamahala ng mga trabahador. "Kuya, pwede po bang magtrabaho rito kahit extra lang? Kahit anong trabaho po, kaya ko pong gawin," sabi ni Cardo, puno ng pag-asang maaawang lalaki sa kanya. Tinignan siya ng foreman mula ulo hanggang paa. "May karanasan ka ba sa construction?" tanong nito. Tila hindi sigurado kung tatanggapin si Cardo. "Wala po, pero mabilis naman po ako matuto. At kailangan ko po talaga ng trabaho," sagot ni Cardo, halos nagmamakaawa. Napailing ang foreman, ngunit nakitang determinado si Cardo. "Sige, subukan mo, pero wala kaming permanenteng trabaho dito. Kung gusto mo, sumama ka sa mga trabahador namin na nakikitira sa isang maliit na apartment. Kahati ka sa bayarin at ang sweldo mo ay maliit lang. Sapat lang sa pang-araw-araw na gastusin." Napangiti si Cardo, hindi dahil sa malaking oportunidad, kundi dahil sa wakas ay may kahit konting liwanag na sa kanyang sitwasyon. "Salamat po kuya. Gagawin ko po ang lahat para hindi po kayo magsisi sa desisyon nyo." Sa gabing iyon, sa wakas ay may matutulugan na si Cardo, kasama ang 3 trabahador. Umuwi siya sa isang masikip na apartment sa gilid ng lungsod. Ang kwarto ay maliit, siksikan at may isang bintana lamang na halos hindi na isasara ng maayos. Sa loob, may isang maliit na mesa, ilang lumang silya at isang lumang kutsyon na nagkakasya lamang sa sahig. Ngunit para kay Cardo, ang simpleng silid na ito ay tila isang palasyo kumpara sa 3 gabing ginugol niya sa kalsada. Habang naghahanda sila sa hapunan, nakilala ni Cardo ang kanyang mga kasamahan. "Ako nga pala si Bert," sabi ng isa sa mga trabahador habang naguhugas ng kamay. "Siya naman si Dencio at si Luis. Dati ka rin bang kargador?" "Oo, sa probinsya," sagot ni Cardo habang tumutulong maghain ng pagkain. "Nagpunta ako dito para sana makahanap ng mas magandang trabaho. Pero mahirap pala rito." Tumango si Dencio na tila nauunawaan ang pinagdadaanan ni Cardo. "Lahat tayo dumaan dyan. Mahirap sa simula pero habang tumatagal masasanay ka rin. Importante matuto ka agad at maging maingat sa trabaho." Sa mga sumunod na araw, nagsimula na si Cardo sa kanyang bagong trabaho bilang kargador at construction worker. Bawat araw, kahit gaano pa man kahirap, pilit niyang ginagampanan ng lahat ng tungkulin niya. Kahit maliit lamang ang kinikita niya, sinisigurado niyang may naipapadala siya sa kanyang mga magulang sa probinsya. "Kahit konti lang, makakatulong din ako kina nanay at tatay," wika ni Cardo sa sarili habang pinapadala ang kaunting kita. Sa gabi, habang nagpapahinga sa kanilang masikip na apartment, madalas ay napapaisip si Cardo. "Ganito na lang kaya ang buhay ko?" tanong niya sa sarili habang nakatingin sa sirang bintana. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod. "Pero para kay nanay at tatay, gagawin ko ang lahat. Hindi pwedeng sumuko, kailangan kong patunayan sa kanila na kaya ko to." Ang mga salita ni Cardo sa kanyang sarili ay nagsilbing paalala sa kanyang layunin, at bagamat mahirap ang bawat araw, nanatili siyang matatag. Umaasa na balang araw, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay magbubunga ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Lumipas ang mga buwan at tumagal pa ng ilang taon, ngunit nanatili si Cardo sa parehong trabaho sa Maynila. Kargador sa araw, construction worker sa gabi. Ang oportunidad na pinapangarap niya noong siya'y lumawas sa Maynila ay tila ba usok lamang na nawala sa hangin. Bagamat matagal na niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang sitwasyon, patuloy niyang pinaniniwala ang sarili niya na may darating ding magandang kapalaran. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa kanilang maliit na apartment, narinig niya ang kanyang cellphone. Nagre-ring ito. Napansin niyang si Nanay Marta ang tumatawag. Agad niyang sinagot ito. Ngunit hindi niya alam na yun na pala ang huling beses niyang maririnig ang boses ng kanyang nanay. "Cardo anak, kailan ka ba uuwi? Miss na miss ka na namin ng tatay mo eh," sabi ni Aling Marta sa kabilang linya, puno ng pangungilila. Napalunok si Cardo. Ilang beses nang nagpaalam ang kanyang mga magulang na sana'y bumalik na siya sa probinsya, pero laging natatagpuan ng sarili
na nagpapaliwanag kung bakit hindi pa siya makakauwi. Nay, konting panahon na lang po. Kailangan ko pa pong mag-ipon. Ayoko pong umuwi nang walang naipupundar dito. Gusto ko may maipakita po sa inyo kahit konti. Anak, hindi naman kami naghahangad ng malaki. Gusto lang naming makasama ka uli. Alam mong mahirap ang buhay dyan. Ayaw naman namin na makita kang nagpapakahirap nang wala namang kapalit. Sabi ni Aling Marta. Halata ang pag-aalala sa boses. Napayuko si Cardo. Pinipilit ang sarili na wag magpa-apekto sa sinabi ng nanay niya. Nay, konting tiis na lang. Pangako, pag nakakita na ako ng magandang oportunidad, uuwi na po ako. Pero ngayon, hindi pa po ako pwedeng sumuko eh. Nang ibaba ni Cardo ang telepono, bumalik sa kanyang mga alaala ng kanyang probinsya. Ang kanilang simpleng bahay, ang sakahan na iniwan niya, at ang higit sa lahat, ang mga magulang niyang matagal na niyang hindi nakikita. Bakit bang tigas ng ulo ko? Pero kasi, ayoko naman talagang bumalik doon nang wala akong napapala. Hindi pwedeng ganun. Patuloy ang ganitong pag-ikot ng buhay ni Cardo. Trabaho, pagod, pangarap at pag-asa na balang araw ay magbabago rin ang kanyang kapalaran. Pero isang umaga, habang nagpapahinga mula sa mabigat na trabaho sa construction site, tumunog muli ang kanyang cellphone. Hindi karaniwan ang pagtawag ng kanilang kapitbahay, si Mang Ador, kaya't agad itong sinagot ni Cardo. Hello, Mang Ador? May kailangan po ba kayo? Tanong ni Cardo. Nakangiti pa nga habang kausap ang matanda. Ang sagot na bumungad sa kanya ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Cardo, anak, may masamang balita ako. Ang nanay at tatay mo pumanaw na. Nilooban ng bahay niyo kagabi ang mga magnanakaw. Pinatay sila. Parang tumigil ang mundo ni Cardo. Hindi siya agad nakapagsalita. Parang hindi totoo ang naririnig niya. Ano po ang ibig niyo sabihin, Mang Ador? Hindi po. Hindi po totoo yan. Halos pabulong niyang sagot. Nanginginig ang kamay habang hawak ang kanyang cellphone. Cardo, totoo to. Pasensya ka na, anak. Nandito kami ngayon sa bahay niyo. Wala na ang mga magulang mo. Kailangan mong umuwi agad. Sabi ni Mang Ador. Punong-puno ng lungkot ang boses. Napasandal si Cardo sa pader. Hindi makapaniwala sa narinig. Hindi totoo yan. Kung nandun lang sana ako, kung hindi ko sila iniwan, hindi sana nangyari ito. Hinayaan niyang bumagsak ang cellphone mula sa kanyang kamay habang bumubuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya mapigilang sisihin ang sarili. Kung nandun lang sana ako, kung hindi ako nagpumilit na manatili dito, buhay pa sana sila. Bulong niya habang nanginginig ang kanyang katawan sa pag-iyak. Agad-agad niyang pinulot ang kanyang mga gamit, hindi alintana ang bigat ng mga ito. Wala na siyang pakialam sa iniwang trabaho. Wala na siyang pakialam sa kung ano man ang mangyari sa kanya sa Maynila. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong makita sila. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang nagmamadaling lumabas ng apartment. Habang nasa bus pauwi sa kanilang probinsya, pilit niyang kinakalma ang sarili. Ngunit hindi niya mapigilang magbalik tanaw sa mga alaala ng kanyang mga magulang. Ang mga ngiti nila tuwing siya'y uuwi mula sa eskwela, ang kanilang mga pangaral, at ang pagmamahal na walang katumbas. Patawarin niyo ako, Nay. Tay, kung nandun lang sana ako, nailigtas ko kayo. Patawarin niyo ako. Nagsisikip ang kanyang dibdib sa bawat paghinga, habang patuloy na bumabagsak ang kanyang mga luha. Alam ni Cardo na huli na ang lahat. Wala nang sasalubong sa kanyang pagbabalik. Wala na siyang may babalik na oras. Ang tanging magagawa na lang niya ay tanggapin ang masakit na katotohanan at humarap sa realidad ng mga taong minahal niya ng buong puso ay wala na. Nang sa wakas ay makarating siya sa kanilang baryo, hindi na napigilan ni Cardo ang mapahagulhol habang papalapit siya sa kanilang tahanan. Wala nang mangngiti. Wala nang mga yakap na lagi niyang inaasam tuwing siya iuwi. Ang dating masayang tahanan ay napalitan ng malamig na katahimikan. Sa pintuan, sinalubong siya ng ilang mga kapitbahay. Ngunit tila bingi si Cardo sa kanilang mga sinasabi. Diretso siyang pumasok sa loob ng bahay at doon bumungad sa kanya ang mga kabaong ng kanyang mga magulang. Lumod si Cardo sa harap ng mga ito at doon tuluyang bumigay ang kanyang damdamin. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Iyak nang iyak si Cardo habang pilit na sinisisi ang sarili. Pakiramdam niya'y napakabigat ng pagkakasalang kanyang dala. Ang pagkakasala ng pagiging malayo, ng pagiging makasarili, ng pagkabigo na protekta ng mga taong pinakamamahal niya. Habang nakaluhod sa harap ng mga kabaong, tanging isang bagay na lang ang iniisip ni Cardo.
Wala na siyang paraan upang itama ang mga pagkakamali niya. Pero sa kabila ng lahat ng sakit, alam niyang kailangan niyang manatiling matatag para sa kanilang pamilya, kahit pa man wala ng mga taong laging nagpapalakas ng kanyang loob. Matapos ang burol para sa kanyang mga magulang, unti-unting bumalik si Cardo sa probinsya, dalang mabigat na puso at isang kaluluwang pilit na nagtatagpi ng mga piraso ng kanyang nasirang buhay. Ang kanyang dating sigla at pag-asa ay tila nawala kasabay ng pagpanaw ng kanyang mga magulang. Bumalik siya sa kanilang munting sakahan, nagpatuloy sa pagtatanim at pag-aani ng palay, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa mga alaala ng kanyang nanay at tatay. Habang nag-aararo ng lupa, naririnig ni Cardo ang mga bulong at usapan ng mga kapitbahay. Hindi ito bago sa kanya. Sanay na siya sa mga chismis, ngunit ngayon tila mas masakit ang bawat salitang kanyang naririnig. Sa bawat pasada ng araro sa lupa, tila ba naririnig niya ang mga mapanirang salita na bumabalik sa kanyang isipan. Wala naman palang napalayang si Cardo. Ang taas-taas pa ng pangarap nung lumawas ng Maynila, tapos ngayon, ito't babalik lang sa taniman. Narinig niyang sabi ng isang matandang babae habang dumadaan sa kanilang bakuran. Oo nga, akala ko pa naman yumaman na yan eh. Ano ngayon? Wala din namang naiuwi kundi luha at mga sugat sa puso. Tugon naman ng isa pa. Bagaman pinipilit ni Cardo na wag pansinin ng mga ito, hindi niya maiwasang masaktan habang binabalikan ang kanyang mga naging desisyon. Napagtanto niyang may katotohanan sa mga sinasabi nila. Wala nga siyang napundar mula sa kanyang pagluwas sa Maynila. Wala siyang naipakitang bunga ng kanyang pagsisikap, kundi pighati at pagsisisi lamang. Habang inaani ang palay, hindi maiwasin ni Cardo na mapaluwa. Minsan, bigla na lang siyang titigil sa gitna ng trabaho at tahimik na iiyak. Ang kanyang mga palad na kalyo-kalyo na mula sa mabibigat na trabaho ang siyang nagpapalakas sa kanyang damdamin. Nay, Tay, kung nandito lang sana kayo, kung nandito lang sana ako noon, hindi ko kayo iiwan. Bulong niya sa hangin. Inaasahan na sana'y madama ng kanyang mga magulang ang kanyang pagsisisi at pagnanais na mabawi ang mga nasayang na oras. Sa mga gabing mag-isa si Cardo sa kanilang bahay, tila ba naririnig niya ang boses ng kanyang nanay na tinatawag siya para maghapunan o ang tunog ng araro ng kanyang tatay habang nagtatrabaho sa sakahan. Ngunit ang mga alaala ay panandalian lamang at sa kalaunan siya'y bumabalik sa realidad. Isang malungkot at tahimik na bahay. Wala nang mga tinig na sumasalubong sa kanya. Isang araw, habang siya'y nasa tindahan at bumibili ng ilang pangangailangan para sa sakahan, muling narinig ni Cardo ang usap-usapan ng mga kapitbahay. Ang laki ng pinagbago ni Cardo. Tahimik na lang ngayon, parang walang buhay, sabi ng isang tendera habang abala sa pag-aayos ng mga paninda. Oo nga no, masyado yatang nasaktan, pero sino ba naman ang hindi? Iniwan ba naman ng mga magulang tapos bumalik na lang na wala na sila? Sabi pa ng isang babae habang nakatingin kay Cardo na tila ba ito ay isang nakakalungkot na kwento lamang. Bagaman nasasaktan, napagpasya ni Cardo na hindi na lamang pansinin ng mga ito. Alam niya sa kanyang sarili na may katotohanan sa mga sinasabi nila, ngunit ayaw niyang manatiling malugmok. Hindi ko na mababago ang nakaraan. Bulong niya sa sarili. Pero kaya to. Kaya ko pang baguhin ang hinaharap. Sa bawat patak ng luha na kanyang tinatago, sinusubukan ni Cardo na tumayo at ipagpatuloy ang buhay, kahit gaano pa man ito kahirap. Alam niyang ang pagkawala ng kanyang mga magulang ay isang sugat na hindi basta-basta maghihilom. Ngunit hindi rin niya gustong maging isang biktima ng kanyang sariling mga pagkakamali. Kahit pa masakit, pinilit niyang magpatuloy sa pagtatrabaho sa sakahan, ang tanging bagay na natitira mula sa kanyang mga magulang. Ang tanging pamana na kailanman ay hindi niya hahayaang mawala. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang natututunan na tanggapin ang kanyang sitwasyon. Alam niyang marami pang pagsubok na darating, ngunit sa bawat hamon, pinili niyang tumayo at lumaban, at sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, alam niyang naroon pa rin ang pagmamahal at gabay ng kanyang mga magulang, sa kabila ng kanilang pagkawala. Habang unti-unting bumabangon si Cardo mula sa matinding kalungkutan, napagdesisyonan niyang harapin ang buhay na may bagong layunin, ang ayusin ang kanilang bahay. Ito na ang tanging paraan upang makabawi siya sa kanyang mga magulang, kahit wala na sila. Alam niyang nagkamali siya sa pagpili ng landas noon, kaya't ngayon gusto niyang simulan ng pagbabago sa lugar na minsang naging tahanan ng kanyang pamilya. Isa itong malaking proyekto para kay Cardo, ngunit hindi siya nagpatinag. Tuwing matatapos ang araw ng kanyang trabaho sa palengke, agad siyang umuwi upang magtrabaho sa kanilang bahay.
Sinisimulan niyang ayusin ang mga nasirang bahagi ng bubong, ang mga pintuan na dati tinitiis lamang nilang sira at ang mga lumang dingding na tila ba humihinga na sa tagal ng panahon. Habang ginagawa niya ito, hindi maiwasan ng mga kapitbahay na mapansin ang kanyang ginagawa. Hindi lahat ay sumasang-ayon sa kanyang mga plano. Ano ba naman yung si Cardo, parang hindi na nadala? Bulong ng isang matandang lalaki habang pinagmamasdan si Cardo mula sa kanilang bakuran. Ang taas na naman ng pangarap. Hindi na lang ibenta ang bahay na yan at bumalik sa Maynila. Wala namang nangyayari sa kanya dito. Yan nga, akala mo kung sinong milyonaryo. Wala namang napundar pala sa Maynila. Dagdag ng isa pa, sabay tawa na tila may halong pangungutya. Mabuti pa maghanap na lang siya ng ibang oportunidad. Baka sakaling makabawi pa siya sa buhay. Ngunit iba na si Cardo ngayon. Ang mga salitang naririnig niya mula sa kanyang mga kapitbahay ay tila hindi na nagmamarka sa kanya. Hayaan mo lang silang magsalita. Bulong niya sa sarili habang ipinapako ang isang bagong kahoy sa dingding. Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng mga ginagawa ko. Hindi naman to para sa kanila kundi para sa mga magulang ko. Kahit wala na sila. Isang hapon habang abala si Cardo sa loob ng bahay, nagdesisyon siyang linisin ang kwarto ng kanyang mga magulang. Habang iniikot niya ang kanyang tingin, napansin niya ang isang maliit na pintong hindi niya napansin noon. Nakatago ito sa gilid ng isang lumang cabinet. Walang handle at tanging butas lamang ang hawakan. Napakunot noo si Cardo. Bakit hindi ko to nakita noon? Ang tagal-tagal ko na dito, ngayon ko lang to napansin. Ano kayang nasa loob nito? Agad niyang sinilip ang loob ng pintuan, ngunit madilim ang espasyo sa likod nito. Kinuha niya ang kanyang flashlight at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pagpasok niya, nakita niya na ito ay isang maliit na espasyo. Halos kasukat lamang ng isang malaking cabinet. Hindi niya alam kung ano ang laman nito kaya't nagsimula siyang mag-obserba. Sa gitna ng dilim, napansin niya ang isang bagay na nakapatong sa isang sulok. Isang brown na envelope na tila matagal nang nakatago doon. Kinuha ito ni Cardo at binuksan. At sa loob ay nakita niya ang kanyang diploma mula sa high school. Pati na rin ang lang papeles na mukhang mga requirements para sa kolehiyo. Ngunit higit sa lahat, tumambad sa kanya ang isang bungkos ng pera. Hindi makapaniwala si Cardo. Ano to? Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang binibilang ang pera. Umaabot ito sa 22,000 piso. Nanlaki ang mga mata niya habang patuloy na pinag-aaralan ng bawat papel sa loob ng envelope. Ito ba ang ipon nila para sa kolehiyo ko? Napahinto siya sa kanyang ginagawa at biglang naramdaman ng bigat ng kanyang damdamin. Dahan-dahan niyang napagtanto ang ginawa ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng mga sinabi niyang ayaw na niyang magpatuloy sa pag-aaral, alam nila na malalim pa rin ang pagnanais niya na makapagtapos. Napagtanto niya na sa kabila ng hirap ng buhay, nagawa pa rin ng kanyang mga magulang na mag-ipon para sa kanyang kinabukasan. Paano nila nagawa to? Gaano sila kahirap para lang mapag-ipunan ang perang to? Tanong ni Cardo sa sarili habang muling binilang ang pera. Hindi na napigilan ni Cardo ang pagpatak ng kanyang mga luha. Tumulo ang mga ito sa kanyang mga kamay habang hawak-hawak ang envelope na naglalaman ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Nay, tay, mahal na mahal niyo po pala ako. Puno ng pagsisisi at kalungkutan ng puso ni Cardo habang niyayakap ang envelope. Ang tanging alaala na ngayon ay nananatili mula sa kanyang mga magulang. Bakit hindi ko ito nakita noon? Bakit hindi ko binigyang halaga ang mga pangarap nila para sa akin? Hagulhol ni Cardo habang bumabagsak ang katawan sa sahig. Tila bang bigat ng lahat ng kanyang pagkakamali ay biglang sumakot sa kanya. Kung hindi lang sana ako naging matigas ang ulo. Kung hindi sana ako nagmadaling lumuwas ng Maynila. Baka nagawa ko pa silang pasayain. Sa gabing iyon, walang tigil ang iyak ni Cardo. Ang bawat hikbi ay tila nagdadala ng isang bagong sugat sa kanyang puso. Pero sa kabila ng lahat ng sakit, naroon din ang isang damdamin ng pasasalamat. Pasasalamat dahil sa lahat ng hirap at sakripisyo, sila ang naging magulang niya. Patawarin niyo ako, nanay, tatay ko. At salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa akin, hindi ko po kayo bibiguin. Gagawin ko po ang lahat para ipagpatuloy po ang pangarap niyo para sa akin. Habang tahimik na nakaupo sa dilim ng kwarto, mahigpit na niyayakap ni Cardo ang envelope na tila ba ito na ang tanging koneksyon niya sa kanyang mga magulang. At sa gabing iyon, muling nagpasya si Cardo. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Magpapatuloy siya sa laban. Hindi na para sa sarili niya, kundi para sa mga magulang na nagmamahal at nagsakripisyo para sa kanya hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay.
Nang nagkaroon ng pagkakataon si Cardo na muling magsimula, ipinangako niya sa sarili niya na hindi niya namamadaliin ang mga bagay-bagay. Ang mga karanasan niya sa Maynila, pati na rin ang malupit na aral na hatid ng pagkawala ng kanyang mga magulang, ay nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pasensya at tamang panahon. Alam niyang hindi madali ang buhay at sa pagkakataong ito, ayaw na niyang magkamali muli. Napagdesisyonan ni Cardo na hindi na ituloy ang kolehiyo. Bagamat mahalaga ito, mas pinili niyang gamitin ang 22,000 ipon ng kanyang mga magulang para sa kasalukuyang pangangailangan nila sa probinsya. Hindi niya naisip na pagsisisihan ito dahil alam niyang ang bawat hakbang na gagawin niya mula rito ay para sa ikabubuti ng kanilang buhay sa baryo. Anong gagawin ko sa perang to? Tanong ni Cardo sa sarili habang hawak-hawak ang envelope na naglalaman ng perang ipon ng kanyang mga magulang. Habang iniisip niya ang mga posibilidad, napansin niya ang kakulangan ng mga tindahan sa kanilang baryo. Minsan kapag kailangan ng mga tao ng mga pangunahing pangangailangan, kailangan pa nilang bumiyahe ng malayo para makabili. Bakit hindi ko subukang magtayo ng sari-sari store? Makakatulong na ako sa mga kapitbahay at magkakaroon din ako ng maayos na kita. Buong puso niyang inihanda ang kanyang plano. Kinabukasan bitbit ng pera, pumunta siya sa pinakamalapit na bayan para bumili ng mga produkto para sa tindahan niya. Habang nasa bus, hindi maiwasang mapaisip si Cardo tungkol sa kanyang mga magulang. Kung nandito lang sana sila, matutuwa sila sa ginagawa ko. Sabi niya sa sarili habang nakatingin sa labas ng pintana. Ramdam niya ang init ng araw na tila nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon. Pagdating niya sa bayan, agad siya naghanap ng mga pamilihan ng mga produkto. Naglibot siya sa palengke at sa mga maliliit na tindahan para tignan ang presyo ng mga bilihin. Bawat bote ng mantika, bawat supot ng asukal at bawat lata ng sardinas ay maingat niyang pinag-isipan. Ayaw niyang magkamali sa pagpili ng mga produktong ilalagay sa kanyang tindahan. Habang nagpapabalik-balik sa iba't ibang tindahan, isang matandang tendera ang napansin ang kanyang kaseryosohan. Iho, mukhang marami kang binibili ah. Magtatayo ka ba ng tindahan mo? Tanong ng tendera habang tinitimbang ang bigas na binibili ni Cardo. Opo ate. Magtatayo po ako ng sari-sari store sa baryo namin. Sagot ni Cardo, puno ng determinasyon. Gusto ko pong makatulong sa mga kapitbahay namin. Alam ko pong mahirap bumili ng mga pangangailangan kapag malayo ang pamilihan eh. Ngumiti ang tendera at hinaplos ang balikat ni Cardo. Mabuti yan iho. Makakatulong ka sa mga tao sa inyo. Basta't maging matyaga ka lang at talagaan mo ang tindahan mo, siguradong darating din ang panahon na makikita mo ang bunga ng pagsisikap mo. Nagpasalamat si Cardo sa mga payo ng tindera. Napuno siya ng bagong inspirasyon habang patuloy na namimili. Matapos ang ilang oras ng pamimili, napuno na niya ang kanyang mga daladalang mga produktong ilalagay sa kanyang tindahan. Sa bawat supot na inilalagay niya sa tricycle na kanyang nirentahan, ramdam niya ang bagong simula ng kanyang buhay. Ito na yun, sabi niya sa sarili habang sinisilip ang mga nabiling paninda. Ito na ang umpisa ng bagong yugto ng buhay ko para ito kina nanay at tatay. Pagdating ni Cardo sa kanilang baryo, agad niyang inihanda ang kanyang sari-sari store. Sa ilalim ng isang malaking puno sa harap ng kanilang bahay, nagtayo siya ng maliit na kubo kung saan niya ilalagay ang mga paninda. Matapos ayusin ang lahat ng produkto, naglagay siya ng simpleng karatula na nagsasabing sari-sari store ni Cardo. Napangiti siya habang tinitignan ang kanyang natapos. Simple lang pero simula na to. Kailangan ko lang maging matyaga. Kinabukasan bumungad kay Cardo ang mga bulong-bulungan ng kanyang mga kapitbahay. Ano na naman kayang iniisip niya ni Cardo? Akala ko ba'y tapos na siya sa mga pangarap niyang malayo? Ngayon tindahan naman ang trip niya? Narinig niyang sabi ng isang matandang lalaki habang nakaupo sa harap ng kanilang bahay. Oo nga, parang hindi na natuto sa Maynila. Ano naman kayang mangyayari sa tindahan niyang yan? Dagdag ng isang babae habang nakatingin sa tindahan ni Cardo mula sa malayo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa rin pinapansin ni Cardo ang mga usapan. Hayaan mo lang silang magsalita. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang mga paninda sa kanyang tindahan. Hindi na ako magpapadala sa sinasabi ng iba. Alam ko kung ano ang ginagawa ko at para ito sa pamilya ko. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang nakikilala ang tindahan ni Cardo sa baryo. Maraming mga taong nagsimulang dumaan para bumili ng kanilang mga pangangailangan. At napansin nilang mas magaan na ang buhay dahil hindi na nila kailangan pang bumiyahe ng malayo para lamang makabili ng asukal at mga sabon. Isang hapon, habang abala si Cardo sa pag-aayos ng kanyang tindahan, lumapit ang isang matandang babae.
Cardo anak, salamat ha. Malaking tulong ang tindahan mo sa amin. Hindi na kami kailangan pang pumunta sa bayan para lang sa kaunting kailangan namin. Napangiti si Cardo at sumagot. Walang anuman po, Nay. Ginawa ko naman po talaga ito para makatulong po sa inyo. Ang mahalaga po ay masaya kayo at may magagamit kayo. Sa mga sandaling iyon, napuno ng kasiyahan ng puso ni Cardo. Alam niyang ginagawa niya ang tamang bagay. At kahit hindi pa ganoon kalaki ang kita, ang simpleng pasasalamat ng mga tao sa kanyang paligid ay sapat na upang ipagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Tuwing gabi bago matulog, tinitignan ni Cardo ang tindahan niya mula sa loob ng kanilang bahay. Kahit na maraming chismis at paninira ang ibinabato sa kanya, hindi na niya ito pinapansin. Ang mahalaga, sabi niya sa sarili, ay nagawa ko ang dapat kong gawin. Kung nandito lang sana si nanay at tatay, siguradong proud na proud sila sa akin. Sa mga sumunod na araw, patuloy lamang ang buhay ni Cardo. Punong-puno ng pagsisikap, pagmamahal at determinasyon. Alam niyang mahaba pang lakbayin na kanyang tatahakin, pero hindi siya natatakot. Ngayon, sigurado siya sa kanyang landas at ang bawat hakbang ay isang pag-alala at pagpupugay sa mga magulang na nagbigay sa kanya ng lakas at inspirasyon na harapin ang mundo ng may pag-asa at tibay ng loob. Habang nagpapatuloy ang mga buwan, unti-unti nang nakikita ni Cardo ang bunga ng kanyang pagsisikap. Ang simpleng sari-sari store na kanyang itinayo ay lumago at unti-unti niya itong pinalaki. Naging maayos ang takbo ng negosyo at napansin niyang mas dumadami ang mga mamimili mula sa kanilang baryo. Dahil sa kanyang determinasyon, naipundar niya ang mga produktong dati hindi kayang makuha ng mga tao ng madali, tulad ng mga paunahing pangangailangan at iba pang mga student supplies. Isang araw habang abala si Cardo sa pagbibilang ng mga bagong stock ng school supplies, lumapit sa kanya ang isa sa mga batang nag-aaral sa kanilang baryo. Kuya Cardo, alam niyo po napakalaking tulong po ng mga binibili po namin sa inyong mga gamit. Hindi ko na po kailangang bumiyahe pa po ng malayo para lang makabili ng mga papel at lapis ko po, sabi ng bata habang masayang tinitignan ng mga gamit na kabibili lamang. Napangiti naman si Cardo at hinaplos ang ulo ng bata. Walang anuman iyo. Gusto ko lang makatulong. Alam ko kung gaano kahalaga ang edukasyon kaya gusto kong masigurado na may mga magagamit kayo sa pag-aaral. Barang araw, magiging maganda rin ang kinabukasan nyo kaya mag-aral kayo ng mabuti ha. Opo Kuya Cardo, mag-aaral po ako ng mabuti para maging katulad nyo rin po ako. Tugon ng bata bago magpaalam at umalis na. Naiwang nakangiti si Cardo habang pinagmamasdan ng kabataang dumadaan sa kanyang tindahan. Alam niyang marami pang oportunidad ang maaaring dumating sa buhay ng mga ito at masaya siyang nakatulong siya kahit papaano sa kanilang pag-abot ng mga pangarap. Sana sa maliit na paraan ay makapagbigay ako ng inspirasyon sa kanila, sabi ni Cardo sa sarili habang pinagpapatuloy ang kanyang ginagawa. Habang lumalago ang kanyang negosyo, napansin ni Cardo na ang karamihan sa kanyang mga kababata ay meron ng sariling pamilya. Madalas, kapag nagkakasalubong sila sa bayan o sa simbahan, ipinapakilala sa kanya ang kanilang mga asawa at anak. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inggit. Siguro darating din ang tamang panahon para sa akin. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng mga pamilyang masaya at kumpleto. Isang gabi habang nagpapahinga siya sa kanilang bahay, napaisip si Cardo tungkol sa posibilidad ng paghahanap ng nobya. Maganda na sigurong magkaroon ng katuwang sa buhay, sabi niya sa sarili habang nakatingin sa mga larawan ng kanyang mga magulang. Pero hindi pa siguro ngayon. Gusto ko munang palakihin pa ang tindahan at masiguradong maayos ng lahat. Darating din ang panahon na handa na ako. Pinili ni Cardo na mag-focus muna sa kanyang negosyo. Sa bawat araw, masaya siyang nakikita ang pag-unlad ng kanyang tindahan. Hindi man niya madaliin ang lahat, nakontento siya sa bawat maliliit na tagumpay na kanyang nakamit. Minsan kapag umuupo siya sa ilalim ng puno sa harap ng tindahan, iniisip niya ang mga nakaraang taon at mga desisyong ginawa niya. Paano kaya kung hindi ako umalis noon? Paano kaya kung hindi ako nagpunta sa Maynila? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng mga bituin sa langit. Ngunit agad ding bumalik sa kanyang isipan ng mga aral na natutunan niya. Pero alam ko naman na hindi na dapat ako magmukmok sa nakaraan. Ang mahalaga, natutunan ko ang mga bagay na kailangan kong matutunan. At sigurado akong ayaw talaga nila nanay at tatay na makita akong patuloy na nanghihinayang sa nangyari. Sa huli, natutunan ni Cardo na ang buhay ay hindi laging umaayon sa ating mga plano. Minsan, kailangan nating dumaan sa mga pagsubok at kabiguan upang mahanap ang tamang landas. Ang mahalaga, sabi niya sa sarili habang umingiti,
ay natutunan kong magpatawad. Hindi lamang sa sarili ko, kundi pati na rin sa mga pagkakataong hindi ako nagtagumpay. Natutunan kong magpasalamat sa mga aral na ibinigay ng buhay at sa mga taong nagmahal at nagtiwala sa akin kahit na sa pinakamahirap na sandali. Habang nagpapahinga si Cardo sa harap ng kanyang tindahan, ramdam niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Bukod kasi sa nabigyan niya na ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang dahil nahuli na ang mga taong may gawa ng krimen, alam niyang mahaba pa rin ang kanyang tatahakin. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siyang harapin ang mga darating pang pagsubok at pagkakataon. Hindi ko man maibalik ang nakaraan pero ang bawat araw na darating ay isang bagong pagkakataon na magtagumpay at maging masaya. At darating din ang araw na handa na ako para sa bagong kabanata ng buhay ko. Sa bawat paglipas ng araw, naging mas masaya si Cardo sa buhay na kanyang pinili. Ang kanyang tindahan ay naging simbolo ng kanyang pagsisikap. At ang bawat produktong inilalagay na rito ay may kasamang pagmamahal at pag-asa. Sa mga sandaling iyon, natutunan ni Cardo ang tunay na kahulugan ng buhay, maging ng tagumpay. Hindi ito nasusukat sa yaman o karangyaan, kundi sa kakayahan nating tanggapin ang ating mga pagkakamali, magpatuloy sa kabila ng lahat, at mamuhay ng may pag-asa at pasasalamat. At sa pagtatapos ng araw, habang unti-unting nagdidilim ang langit at isa-isang nasisindihan ang mga ilaw sa kanyang tindahan, tumingala si Cardo at nagpasalamat. Salamat, Nay. Tay, alam kong nandyan pa rin po kayo. Ang gabay at inspirasyon ko. Di man po kayo naging proud sa akin noon, pero ngayon, ginagawa ko po ang lahat para hindi masayang ang mga sakripisyo po ninyo. Mahal na mahal ko po kayo at alam kong proud po kayo sa akin. At sa mga sandaling iyon, alam ni Cardo na kahit saan man siya dalhin ng buhay, handa siyang harapin ito ng may tapang, pagmamahal at pag-asa. Dahil sa kabila ng lahat, natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi sa pagkakaroon ng lahat ng bagay, kundi sa kakayahang magpatuloy at maging masaya sa bawat maliit na tagumpay na kanyang natamo.